Yo, hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at sa araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang mga systems of measurement, specifically yung metric system. So magko-convert tayo ng iba't ibang units under the metric system. So simulan na natin. So bago tayo mag-convert, pakita ko muna sa inyo yung mga ilang conversion factors. So basically, meron tayong 1 kilometer. So ang 1 kilometer ay mayroong 1,000 meters. Tatandaan nyo yan guys ha. Then sa isang metro, meron tayong 100 centimeters. Tatandaan nyo rin yan. And then sa isang centimeter, meron tayong 10 millimeters. So yan yung mga basic conversion factors na tatandaan ninyo. Again, 1 kilometer, 1,000 meters. 1 meter, 100 centimeters. And then 1 centimeter is 10 millimeters. So tandaan nyo yan guys kasi magsisimula na tayong mag-solve. Okay, so halimbawa, meron tayong 2.5 kilometers. Yan. So, 2.5 kilometers, i-convert natin papunta sa meter. So, anong gagawin dyan? So, diretso na tayo sa solution. Kapag ganyan guys, gawin nyo yung 2.5, yan. Sulat nyo lang. Tapos, times nyo sa conversion factor natin kanina. So kapag yung kilometer ay nasa taas, wala siyang denominator, o ibig sabihin niya nasa taas siya. So meron tayong 1 kilometer, ilalagay mo sa baba. Tapos, yung mangyayari, itong meter na to, ano ba yung katumbas ng 1 kilometer, diba? So 1,000 meter. Yan. So with that, pwede ka nang mag-cancel. Yan. So cancelin natin yung kilometers. So, matitira na lang ngayon is meter. So, yan yung unit natin. So, mangyayari niyan, 2.5 times 1,000. So, ano ba yung 2.5 times 1,000? So, pwede nyo ilagay sa calculator pero mas mabilis. The answer is 2,500 meters. O, diba? Yan na yun. Oo nga, ganyan lang kadali. So, 2,500. 2.5 kilometers is 2,500 meters. Para pa ako nag-loading dun. Okay, diretso tayo sa next example, guys. Yan, medyo nangangapa pa ako eh. So, first time kasi natin gawin to sa buong buhay natin. Yan. Okay. So, paano naman kung meron tayong 30 centimeters? I-convert natin sa millimeters. Okay, so diretso na tayo sa solution. So yung 30 centimeters, isusulat mo lang yan ulit. And then itatimes mo siya sa ating conversion factor. So again, ang centimeter ay nasa taas, so lalagay mo siya sa baba. So sa isang centimeter, mayroong ilang millimeters. That is 10 millimeters. So kapag meron tayong magkaparehong unit sa taas at sa baba, so pwede kayong mag-cancel. So cancel yung centimeter sa taas, cancel yung centimeter sa baba. And yung matitira na lang na unit ay millimeter. So equal, so meron ang 30 times 10, that is 300. So yung natirang unit ay mm, millimeters. So yan na yung sagot. Dito to ngayon yung sagot, palakpakan siyempre. Ganyan, okay? Next example tayo. Mabilis lang, no? Madali ba? Mahirap, guys. Parang mahirap eh, no? Okay, so yung meter to centimeters naman. Halimbawa, meron tayong 4. Ayaw sumulat ng tuldok. 4.5 meters. Co-convert natin sa centimeters. Okay, so paano yan? Diretso tayo. So yung 4.5, isulat mo lang yan. Meter. Then itatimes mo siya sa conversion factor natin. So ang conversion factor natin ay
Again, yung meter nasa taas, so ilalagay mo yung meter sa baba. Yan. And then, sa isang meter, meron tayong 100 centimeters. Iyon. Okay, so medyo matrabaho lang pagpapalit ng kulay dito, pero alam ko naintindihan nyo naman. So, makakancel yung meter sa taas tsaka meter sa baba. And then, proceed na kayo with multiplication. So, 4.5 times 100. Ilan yan, guys? Pag-isipan ko muna. So, meron kang 450. Yan. So, the answer is 450 centimeters. Yung. Yan. So, i-follow nyo na ako, guys. Subscribe na rin kayo para makabili tayo ng tablet. O, para hindi ako parang nakatingin sa inyo tapos kayo nasa ilalim. Yan. So, 4,500, guys. Next example tayo. Pahirapin na natin. So, may mga cases kasi minsan na yung mga given ay galing sa mas maliit papunta sa mas malaking values. Like, for example, meron kang 5 centimeters. Gagawin mong meter. O, paano pagka ganyan? So, kayo matakot, no? Ano nyo lang. Sulat nyo lang yung 5 centimeter, tapos i-times nyo lang sa... Yan. So, kung titignan nyo, guys, yung centimeter ngayon ay nasa taas. So, meaning, yung centimeter dapat ay nandito sa baba. Tapos, yung meter, lalagay mo dun sa taas. Then, sa isang meter, ilang centimeters ba? So, merong 100. Yan. So, with that, nalipat na natin. So, pwede na tayong mag-cancel ng units. So, cancel yung centimeters. Then, meron tayo ngayong binura ko. Sorry, guys. Sabi sa inyo na mapapa tayo eh. But anyway, alam nyo naman yon. So, meron tayong 5. So, na-cancel yung centimeters. Meter na yan over 100. Yan. So, 5 divided by 100. Not kung pwede. Ayun, pwede pala. Ay, hindi pala pwede. O, X muna natin to. Yan. So 5 divided by 100, guys. Yan, pwede naman kayong mag-move. Yan. So, 0.05 ang ating sagot. Yan. So, the answer, guys, ay 0.05. So, meaning yung 5 centimeters ay equal sa 0.05 meter. Yan, ganyan pala yun. Sabi sa inyo, meron pa tayong mga patawa moments eh. Nangangapa kasi talaga tayo. Okay? So, another example. Let's say meron tayong 25. Kamali na naman tayo din. So, meron tayong 25 mm. Yan. So, 25 millimeters, convert natin sa centimeters. So, diretso tayo sa solution. 25 millimeters magiging times. So, again guys, titignan nyo yung mm nasa taas. So, mm lagay nyo sa baba. Then, centimeters sa taas. So, sa isang centimeter, meron tayong 10 millimeter. And balikan nyo yung sa part kanina, no? Sa unang part ng video. So, cancel yung sa taas, cancel yung sa baba. So, magiging unit na natin ngayon yan ay... Ano bang unit niyan? Centimeter. Okay. Tapos, meron tayong 25 divided by 10. Ano ba ang 25 divided by 10? Hindi ko rin alam eh. Kayo baka alam nyo, guys. So, ang 25 divided by 10 ay 2.5. So, ibig sabihin, 25 millimeters ay equivalent sa 2.5 centimeter. Okay? So, last example na lang tayo for this video. So, papunta naman sa kilometer. Let's say, meron tayong 750 meters papunta sa kilometer. Yan. So, diretso tayo. So, yung 750, sulat nyo lang. Times, take note, yung meter nasa taas ngayon. So, baba mo siya ilagay and then kilometer sa taas.
So, sa isang kilometer, ilang meters? 1,000. So, ilan na yan guys? So, as you can see, pwede nating i-cancel ulit dyan yung meter. Okay? And then, ang matitirang unit na lang ay kilometer. km. So, 750 divided by 1,000. So, parang magmumove ka lang ng 3 decimals dyan. Or pwede nyo ring i-divide sa calculator kung gusto nyo. But the answer is 0.75 kilometer. Yan po ang ating final answer. Now guys, marami pang mga unit under the metric system. Merong decameter, decimeter, hectometer, yung mga yon. Pero hindi natin sila gaano nagagamit. So for this video, nag-focus lang tayo sa kilometer, meter, centimeter, and millimeter. Tama ba? Parang nakalimutan. Kilometer, meter, centimeter, and millimeter. So kung gusto nyo pang kita ng mga conversion, nakasama yung mga nabanggit ko kanina. So, like nyo tong video, follow nyo rin, share nyo sa mga classmate nyo. So, abangan nyo yung susunod na video natin kasi tungkol naman yon sa mga ibon. Tungkol naman yon sa English system, yung yard, feet, mile, inches, yung mga yan. So hanggang dito muna, this is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon dahil darating ang araw lahat ng ito magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna, maraming salamat. Ingat, nasan ka man. God bless you and goodbye for now.